So, matagal-tagal ko rin ginamit as base amp ito. Ayan, ang nangyari. Palibasa, dyan siya nakalagay. So, yan, medyo malikabok na rin itong ating bago. Dyan siya nakalagay, hindi kita yung loob dahil magkatutok yan dito. I-maintain ko lang ito. Linisan na rin natin ang loob nito. At pagkatapos, baba ko na rin yung dalawa na class din na yan. Sisilipin na rin kung madumi na ang loob. At kung hindi siya kinalawang na ganito, napabayaan. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. So, eto yung mga tornilyo, mga boss. Tinamaan ng kalawang din, ano? Pero yung iba, hindi. Meron tayong mga kinalawang. So, anong gagawin natin paglilinis dito? Ibigay ko din sa inyo ang tip. So, eto ang gagawin natin pag ganun, madami na. Yung iba na hindi pa naman masyadong pangit. Pero meron na rin mga mark ng, pinagsinisimulan na rin mag-mark ng kalawang. So, ito yung gagawin natin, mga boss. Walang kayong isang container na ganito. Yung kasya mas maliit, mas maganda para mas matipid. Lagay nyo lang ito, lahat ng yan. Lagay nyo lang sila. At gagamit tayo neto. Sukaan natin. Kulang na lang toyo, bawang, sibuyas. Ayan. Siguraduhin nyo lang nakalubog yung mga kinalawang yung tornilyo sa suka. Ayan. Ganyan. Pabayaan mo lang. Usually, ginagawa ko dito, pinababayaan ko siya nakababad magdamag. So, regarding naman dito, ayan, paano ba yan? Yung mga nagka-mark ng kalawang na yan. So, madali naman yan, pwedeng WD-40 na lang yan. Tapos, pinturahan mo na lang ulit. Pagka na alis mo yung kalawang, na ilubricate ng konti, tuyuin, pinturahan. Pero, may ginagawa pa rin ako dito. May binababad ko din siya. Pero hindi sa basta suka. Napakadaming suka kailangan natin dito. So, ganito, mga boss. So, kuha lang tayo ng isang lalagyan ulit. No? Konti na rin mga gamit sa... Naku, nabasa ko nga. So, gumagamit naman ako nito. Baking soda, hindi baking powder. Baking soda. Lagay tayo ng isang kutsara. So, lalagyan natin yan ng dato puti ulit. O, tingnan nyo. Nangyayari dyan. Bumula. Oh, napadami. Ayan, oh, bumula. So, ihahalo lang hanggang sa matunaw. At yan yung ibabrush ko dyan. Bababadin ko lang siguro mga 2 hours. Saka lilinisin ng tubig. So, pwedeng toothbrush or comb. Bababad lang natin yan. Kukuskusin. Nagkaroon tuloy ng dent ang aking ano. Nagkaroon ng dent. Sa ganito kanipis na kalawang, siguro mga 1 oras lang babadin to. Okay na yan. Yung mga may paste na ganyan, doon sa makakapal, yung ilagay nyo. Yung mabubuo kasi dito parang paste. So, after ng matagal-tagal na paggamit, may mga build up na rin ng alikabok. So, ayan, kung matatandaan nyo, idinagdag kong fan. Bali, sa isang channel, 2. Isang
palabas, isa naman yung magpapasok ng air galing sa harap. So, babacuumin or blower siguro. Ayan yung itsura niya, mga boss, no? Nagkaroon na ng build up ng alikabok. So, hindi pa naman ganun kagrabe. Pero, iwasan natin na sobrang mag-build up kagaya itong isa na to. At pati yung sa mga vent sa likod, dami na rin. So, yan. After 1 hour, eto na yung cover ng amp. So, tuyo na. So, next natin gagawin, huhugasan. So, ito may sabon. So, meron pa din siyang natirang konti-konti. So, hindi ko na ito ulitin. WD-40 ko naman ito mamaya. So, pabayaan. At, eto siya. Ayan, sana mapikat ng camera. Ito yung malalim Hindi parang nag-expand. Saka yung isa na yun. Wala na. Ano tayong kalawang. So, after 2 days, mga boss, may mga ginawa, may na-focus tayo sa ibang bagay. So, kung matatandaan nyo, binabad natin dito yung mga tornilyo. So, ayan. Huhugasan ko lang ito at para makita natin yung resulta. Ayan sila. Isa-isahin natin silang damputin. Ilagay dito. So, hugasan muna siya ng tubig. Tapos lalagyan natin mamaya sabon. At ipapakita ko sa inyo ang result nito pagkatapos natin babadin sa suka. Yan na Tanyo na. So, after ma-rinse ng tubig, balik natin itong mga tornilyo na to dito. At i-rinse naman natin ang may sabon. Ito yung final result, mga boss. Nawala yung mga kalawang nila. Ito yung maliliit ang madami So, yan. Mapapansin nyo, umitim na ulit. Nawala na yung kalawang. So, patayin ko lang to. Linisin yung amp. Tapos, balik na natin sa dati. So, mga boss, bago ko siya lagyan ng WD-40, iniinit ko muna siya ng konti. So, medyo warm yung tornilyo gamit tong heat gun. Pero kung wala kayong heat gun, pwede namang ibilad nyo lang sa araw. Basta kailangan warm siya ng konti para mas ma-absorb ng ating mga tornilyo ang WD-40.
magsisilbing protection na rin yan. Pero pagka may heat gun kayo, saglit lang yan, init yan. So, siguro mga 2 minutes ko siyang i-heat gun. At pagkatapos nun, i-spray natin siya ng WD-40. Yan lang ang aking spray. So, magsisilbing protection na rin yan para hindi na siya kalawangin. So, doon sa mga naiihian ng daga, ayan, number 1 problema yan. Grabe magpakalawang yan. At yan, tignan nyo, uusok-usok siya, oh. So, galaw-galawin natin para mainit. Mainit. At sprayan ko pa. So, hayaan nyo lang siya, ma-absorb. And then, pwede na natin ulit gamitin. So, yan, ang resulta, mga boss. Ubos ang kalawang niya. So, sa last part ng maintenance video, mga boss, gagamit tayo ng blower. Kung wala kayong blower at meron kayong vacuum, pwede ring vacuum. Or kung wala talagang pareho, eto na lang mahiwagang brush. At ayan. So yung nasa ilalim na transistor, inaasa ko na lang doon sa lakas ng blower na kayang itaboy. Wala na naman siyang lumilipad na alikabok. So okay na to. Tatakpan na lang natin. Ayan, malinis ulit. Tapusin ko lang yung ginagawa kong video. Malikabok na rin pala itong GX1U. So, hindi... tapusin ko lang yung ginagawa kong video tungkol dito. Ginamit ko siya as base driver. Tignan nyo settings ko ngayon dyan. Patay yung treble niya. Nakababa din yung kanya mid bass lang ang meron. So, abangan nyo yun. So, yan. Ugaliin po natin na from time to time i-check yung loob ng amplifier natin. Dahil pag dumami yung alikabok niyan, yung heat dissipation niya ay humihina. At isa pa, yan. Kakalawang, normal na kinakalawang. Lalo na pag may malapit kayo sa dagat. So, at least, eto, natanggal na natin yung mga kalawang. So, abangan nyo na lang mga boss ang susunod nating video ulit.